This love letter is from Ethan. Dear Kathy G. Magandang hapon po, Miss Kathy G. Ako po si Ethan, 23 years old. Ang ibabahagi ko pong kwento sa inyong araw ay tungkol sa dalawang taong pinagkakatiwalaan ko sa buhay. Ang girlfriend kong si Jasmine at ang matalik kong kaibigan mula pagkabata na si Carl. Sa haba ng pinagsamahan naming tatlo, akala ko ay tunay na kapatid na ang turing sa akin ni Carl at hindi niya ako magagawang saktan. Kampante ako na solid ang pagkakaibigan namin, Kathy, pero hindi ko akalain na sa likod ng mga tawa at ngiti niya ay may plano palang iba. Nagsimula po ang lahat nung magkakasama kaming gumawa ng isang group project. Okay, class. For your final midterm project, group yourselves into 3. I will give you 2 weeks to submit your paper. Yes, sir. Okay Yes, po. sir. Sige po. Yes, sir. Noted Thank you, po. sir. Okay po. Okay, class dismissed. Ayos! Sakto, tatlo tayo. Ethan, Jasmine, automatic na to ha. Tayo na naman tatlong magkakagrupo. Kailan ba tayo hindi naging magkakagrupo, Carl? Oh, paano yan? Saan tayo gagawa ng project? Kailangan natin na mabilis sa internet. Oh, doon na lang kaya sa bahay nila Ethan. Mas maluwag sa sala, di ba bro? Tsaka masarap magluto si tita. Ano, G? Pwede ba? Sige, G. Walang problema. Sabihan ko na lang si mama mamaya para makapagluto rin siya ng merienda natin. Yun, ayos! Jasmine, tignan mo nga tong part na to. Tama ba tong nakuha kong source? Oo, Carl. Ayos yan. I-copy-paste mo na lang tapos isend mo sa GC natin para ma-edit ni Ethan. Sige, sandali. Kukuha lang ako ng biscuit dun sa kusina nyo, Ethan ha. Sure, sige. Jasmine, ito, biscuit mo. Binuksan ko na para sa'yo. Kumain ka na muna. Wow! Salamat! Baka mapagod ang utak ng paborito kong designer. Hindi mo ba bibigyan yung katabi mo? Si Ethan, malaki na yan. Kaya niya nang kumuha ng kanya dun sa kusina. Di ba bro? Oo naman. Kaya ko pa naman gamitin ng mga kamay ko. Salamat ah. Gutom pa rin ako ah. Saglit lang guys ha. Luto lang akong pansit canton. Love. Pansin ko lang kanina habang gumagawa tayo ng project. Masyado ka namang dumidikit kay Carl. Anong madidikit, Ethan? Magkakatabi naman tayo sa sala, di ba? Tsaka si Carl yun, oh. Simula grade school, kasama na natin yun. Alam ko, love. Alam kong kaibigan natin siya, pero lalaki pa rin si Carl at girlfriend kita. Sana medyo maglagay ka ng kaunting distansya kasi iba na ang tingin ko sa mga galaw niya kanina. Lalo na nung may pabiskit pa siya sa'yo na siya mismo nagbukas. Selos ba yan, Ethan? Naku, wag mo nang ngang isipin yun. Walang mali siya yun kay Carl. Alam mo naman yung mokong na yun. Maalaga talaga sa kaibigan. Ikaw lang ang mahal ko, okay? Mauna na muna ako ha. Baka hinahanap na din ako ni Mommy. Okay, love. Mag-ingat ka ha. Nak, gising ka pa pala. O mabuti at umuwi na yung dalawa mong kaklase. Mag-usap nga muna tayo saglit. Bakit po, ma? May kailangan po ba kayo? Hindi naman tungkol sa akin, Ethan. Tungkol dun sa kaibigan mo si Carl. Kanina habang naghahanda ako ng merienda nyo sa kusina, nakatitig ako sa inyo sa sala. Anak, mag-ingat ka ha. At bantayan mo ng mabuti ang girlfriend mong si Jasmine. Po? Bakit po, ma? Kilala niyo naman si Carl, di ba?
Bata pa lang kami, dito na yung naglalaro sa bahay. Iba nung bata kayo, Ethan. Iba na ngayon na malalaki na kayo. Bilang nanay, iba ang nakikita ng mga mata ko. Ang mga tingin at kilos ni Carl kay Jasmine, hindi na pang kaibigan lang yun, ha? May iba na siyang motibo sa girlfriend mo. Kaya pakinggan mo ako, anak. Lalaki rin ang kaibigan mo. At alam ko kung paano tumingin na ang taong may lihim na pagtingin. Kathy, dahil nga po sa babala ni Mama nung gabing yon, ay hindi na ako napalagay. Kinabukasan sa campus, hindi ko na tinuon ang pansin ko sa group project namin. Ang nasa isip ko na lang ay kung papaano ko kakausapin at kakaharapin si Carl na kaming dalawa lang. Nung sandaling umalis muna si Jasmine para mag-asikaso ng clearance, sinundan ko si Carl, Kathy, sa may bench sa likod ng building para kumprontahin siya. Gusto ko lang naman hingin ang respeto niya bilang kaibigan at sabihan siyang maglagay ng distansya sa girlfriend ko. Pero imbis na makinig, tumawa lang ito. Biniro at mas pinalabas pa niyang ako ang praning at insecure sa relasyon namin. Sa sobrang gigil ko, Kathy, binuhat ko na ang kwelyo niya. Pero bago pa man kami tuluyang mag-away, biglang dumating si Jasmine. Nagpanik ako noong mga oras na yon, Kathy G, dahil ayokong magulo ang relasyon namin nang dahil lang sa lalaking ito. Kaya nung muntik nang isumbong ni Carl ang pinag-awayan namin, mabilis kong tinakpan ang bibig niya at dinala ko na lang sa biro ang usapan. Kaya niyaya ko na lang si Jasmine na kumain ng paborito niyang turon para lang paalisin muna siya sa pwesto. Pero nung maiwan kaming dalawa ni Carl sa bench, doon ko napatunayan na wala talaga siyang balak dumistansya at mas lalo lang akong binalot ng galit sa mga huling naging banta niya sa akin. Carl, mag-usap nga tayo. Seryoso to. Oh, bro. Ano yan? Mukhang seryoso tayo tungkol ba to sa introduction ng paper natin? Akala ko ba okay na? Hindi tungkol sa project ang pag-uusapan natin. Tungkol kay Jasmine. Kay Jasmine? Anong meron sa jowa mo? Carl, wag kang magmaang-maangan. Hindi ako bulag. Nakikita ko kung paano ka dumikit sa kanya. Nakikita ko kung paano mo siya tingnan. Nakikita ko kung paano ka mag-alala sa kanya. Nakulang na lang ikaw na ang maging boyfriend. Bro, respeto naman oh. Girlfriend ko si Jasmine. Lumugar ka naman sa pagiging kaibigan lang. Narinig mo ba yung sinasabi mo? Tinitake mo ba ito personally? Grabe ka naman mag-isip, Brad. Simula bata pa lang tayo. Ganyan na ako sa kanya. Nung umiyak yan nung grade 5 dahil nadapa siya, ako ang bumuhat sa kanya. Ngayon, porket kayo na, bawal ko na siyang alagaan. Kaibigan ko rin naman si Jasmine, Ethan Pare, magkaiba ang noong bata tayo sa ngayon. Sinasabihan kita bilang kaibigan mo. Layan mo girlfriend ko. Maglagay ka ng distansya. Seryoso ka ba talaga, Ethan? Selos na selos ka sa akin? Alam mo, para kang timang, bro. Ginagawa mo namang issue ng pagiging maalaga ko. Anong gusto mo? Kapag may dalang mabigat na libro si Jasmine, titignan ko lang. Kapag gutom siya, pababayaan ko. Huwag mo akong patawanin. Masyado kang praning, bro. Baka ikaw ang may problema sa relasyon nyo. Kaya sa akin mo ibinubuntong yung insecurity mo. Hindi ako praning, Carl. Lalaki rin ako. Huwag mo akong dadaanin sa mga tao at biro mong ganyan dahil pag nanasa na yan sa girlfriend ko. O tapos, anong gagawin mo ngayon? Ika-cut off mo ako? Sige nga, kaya mo ba? Matagal na tayo magkaibigan, Ethan. Isang pamilya ng turingan natin. Ngayon itatapon mo yung ilang taong pagkakaibigan dahil sa pagiging praning mo? Sige, subukan mo. Tignan natin kung sino magmumukhang masama sa ating tatlo. Ethan? Carl? Ano itong narinig ko? Nag-aaway pa kayo? Jasmine, andyan ka na pala. Hindi, wala to. Nag-uusap lang kami tungkol sa laro kagabi. Medyo minute lang yung usapan.
Oo nga, Jasmine. Medyo napalakas lang yung boses namin dito sa bench. Wala to. Huwag mo nang isipin. Rinig na rinig ko hanggang doon sa corridor ang sigaw nyo, Ethan. Ano pa talaga pinag-aawayan nyo? Gusto mo talagang malaman, Jasmine? Kasi tong si... Manahimik ka, Carl. Sabi nang wala to, Jasmine eh. Ano ba kasing nangyayari? Wala nga to, love. Tara, kain na lang tayo. May turon doon, no? Diba? Favorite mo yun? Ha? Sige, una ka na, love. Susunod ako. Sige. Bakit mo pinaalis agad? Sayang naman, hindi niya maririnig kung gaano ko siya gustong alagaan. Subukan mo lang lapitan siya uli, Carl. Makikita mo ang hinahanap mo. Kathy G, hindi pa rin ako pinatatahimik na mga huling banta at pang-aasar na iniwan sa akin ni Carl. Gabi-gabi akong hindi makatulog ng maayos, binabagabag ng matinding kaba. At unti-unting kinakain ng takot na baka isang araw ay magkatotoo ang mga sinabi niya. Kaya naman nung weekend, inaya ko na lang si Jasmine na mag-date kami. Kathy, iba talaga ang kutob ko. At iba rin ang takot ko kapag nawala ang taong mahal ko. Kaya eto, todo protekta ko kay Jasmine. Kung meron mang nararamdamang pagkukulang sa girlfriend kong si Jasmine, gustong-gusto ko pong bumawi sa lahat ng pagkukulang ko. Pumasok kami ni Jasmine sa isang magandang restaurant para makapag-relax at mapag-usapan or makapag-usap ng masinsinan. Pero habang nakaupo kami doon, bago pa man maihain ang pagkain na in-order namin, Kathy, tila ba sinaniban na naman ako ng selos. Hindi ko mapigilan ng bibig ko na muling buksan ang sugat na pilit na naming tinatakpan. Doon ko na naman tuluyang nasira ang araw namin na sana ay para lang sa aming dalawa. Jasmine, tungkol dun sa pag-aaway namin ni Carl sa school noong isang araw, gusto ko lang sanang pag-usapan natin ng maayos. Seryoso ako, love. Huwag mo na siyang hayaang sumasabay sa atin o lumalapit sa'yo. Ethan, pakiusap naman oh. Magde-date tayo ngayon. Pwede ba kahit ngayon lang, kahit ilang oras lang, wag muna natin isama si Carl sa usapan. Nakakapagod na eh. Paulit-ulit na lang. Nakita mo naman kung paano siya umasta ng isang araw sa campus, di ba? Sinasabihan ko lang siya ng maayos, pero siya pa ang may ganang magalit at maghamon. Pinoprotektahan lang kita, love. Kasi lalaki ako eh. At alam ko kung paano tumingin ng lalaking may ibang motibo sa babae. Pinoprotektahan o pinapairal mo lang yung selos mo na walang basehan. Ethan, magkababata tayong tatlo. Simula maliit pa tayo, magkakasama na tayo sa lahat ng bagay. Ano bang masama sa ginagawa ni Carl? Maalaga lang yung tao, mabait siya sa akin kasi pamilya na ang turingan nating tatlo. Bakit ba palagi mo nalang sinasabing may masamang tinatago? Bakit ba mas naniniwala ka pa sa hinala mo kaysa sa akin? Girlfriend kita. Iba ang tingin niya sa'yo kapag hindi ako nakatingin. Hindi mo ba nakikita yon? O baka naman nagugustuhan mo rin na palagi siyang nandiyan sa tabi mo? Ang kapal na mukha mo para sabihin yan, Ethan. Ang nakikita ko lang dito ay yung pagiging praning mo. Seryoso, nananawa na ako sa'yo. Nananawa na ako sa relasyon natin. Nitong mga nakaraang linggo, wala ka ng ibang bukang bibig kundi si Carl. Puro ka nalang selos, puro ka nalang hinala, puro ka sumbat. Wala na tayong ibang pinag-usapan sa relasyon natin kundi yung selos mo sa kanya. Nakakasakal na, Ethan. Bahala ka na nga sa buhay mo. Mag-date ka ng mag-isa. Jasmine! Jasmine, sandali! Jasmine? Oh, bakit ka umiyak? Ano nangyari sa'yo? Si Ethan kasi, Carl.
Nag-away na naman kami sa loob ng restaurant. Hindi ko na kaya, Carl. Sobrang bigat na. Dahil na naman ba sa akin? Ano na naman ginawa ko isunumbat ng praning na yun sa'yo? Sinigawan ka ba niya? Oo, Carl. Napapagod na ako ng gusto. Puro na lang selos yung bukang bibig niya. Kahit simpleng date lang namin, isusumbat niya pa rin yun. Wala na kaming ibang ginawa sa relasyon namin kundi mag-away dahil sa pagdududa niya sa'yo. Sinasakal niya na ako sa selos niya. Pakiramdam ko wala na siyang tiwala sa akin. Tahana, Jasmine, nandito naman ako, di ba? Sabi ko naman sa'yo, noong una pa lang, masyadong insecure si Ethan. Hindi kanya deserve saktan at paiyakin ng ganyan, lalo na pampublikong lugar. Kung ako lang ang nasa posisyon niya, hindi kita hayaang lumabas ang restaurant na umiiyak at nag-iisa. Salamat, Carl. Salamat kasi kahit kailan, hindi mo ko iniwan. Salamat kasi andyan ka palagi para makinig kapag pakiramdam ko mababaliw na ako kay Ethan. Walang anuman yun. Alam mo namang importante ka sa akin. Halika na, Jasmine. Huwag ka na umiyak. Madaming nakakakita sa'yo dito o baka kung ano pang isipin nila. Mas mabuti pa, sumama ka muna sa akin ngayon. Doon na lang tayo sa bahay ko mag-usap para makapag-relax ka na rin at may mas-masan yung loob mo. Ipagluluto kita ng paborito mo para gumaan ang pakiramdam mo. Ayoko muna talagang umuwi sa amin at lalong ayoko munang makita ang mukha ni Ethan ngayon. Gusto ko lang ng kapayapaan. Kathy G, nakatayo lang ako sa malayo. Sa likod ng isang malaking haligi malapit sa isang exit. Kitang-kita ng dalawa kong mata kung papaano inakbayan ni Carl ang girlfriend ko para alisin ang takot niya. At kung papaano sumama si Jasmine sa kanya papunta sa kotse ng walang pag-aalinlangan. Tinangka kong sundan sila, Kathy. Pero parang napako ang mga paa ko sa sahig habang pinapanood ko silang maglakad papalayo. Doon ko na-realize ang pinakamasakit na katotohanan, Kathy G. Na sa bawat pagpilit ko kay Jasmine na lumayo kay Carl, ay tila ba parang mas napapalapit ito. Parang ako pa mismo ang nagtulak sa girlfriend ko na gumawa ng mga bagay na ayaw ko sana. Jasmine, Tahana. Tama na ang kaiyak mo dahil kay Ethan. Alam mo naman na noon pa lang, bago pa naging kayo, ikaw na talaga ang gusto ko. At hanggang ngayon, Jasmine, mahal pa rin kita. Iba ang nararamdaman ko sa'yo kumpara sa pagiging magkababata lang natin. Carl, ano yung sinasabi mo? Seryoso ako, Jasmine. Gusto kita. Matagal ko nang hinihintay na mapagod ka kay Ethan para mapatunayan ko sa'yo na mas kaya kitang alagaan at itrato na parang reyna. Carl, hindi ko alam. Ang gulo ng isip ko ngayon pero kung tatanungin mo ako, may gusto rin naman ako sa'yo. Komportable ako sa'yo dahil matagal na tayo magkasama pero... Carl, sandali. Ano ba? Huwag mong hawakan yung kamay ko. Iba na yan eh. Jasmine, bakit mo pa pinipigilan ang sarili mo? Umamin ka na rin naman, di ba? Carl, hindi pwede. Boyfriend ko si Ethan. Kahit nag-aaway kami, hindi ko siya kayang traidorin ng ganito. Mahal ko pa rin si Ethan, Carl. Pakiusap naman. Lumayo ka nga ng konti. Mahal mo si Ethan? Pero bakit ka nandito ngayon sa bahay ko? Bakit ka sumama sa akin nung iniwan mo siya sa mall? Jasmine, aminin mo na sa sarili mo. Malabo na kayo. Kaya huwag mo nang ipagkaito sa akin. Hindi ko alam kung bakit ako sumama sa'yo. Nalilito lang ako. Carl, bitawan mo ako. Sabi ng wag. Ano pa? Bitawan mo yung kamay ko. Carl, bitawan mo ako. Ano pa? Bitawan mo yung kamay ko. Pakawalan mo nga ako. Huwag mo kahawakan dyan. Tulong! Manahimik ka, Jasmine. Walang makakarinig sa'yo rito. Akin ka na lang ngayon, Jasmine. Pakiusap
pakiusap, Carl. Huwag mong gawin to. Sinabi ko naman sa'yo, walang makakarinig sa'yo kahit sumigaw ka pa. Bakit mo nagawa sa amin? Kaibigan ka namin! Walang halaga sa akin ang pagkakaibigan natin. Dahil gusto ko rin si Jasmine matagal na. Walang hiya ka talaga! Kapal ang mukha mo! Ginagawa ko lang kung anong matagal ko na gustong gawin sa kanya, Ethan. Total, hindi mo naman kayang gawin sa kanya. Napaka walang hiya mo talaga! Kathy G, parang isang bangungot ang nangyari. Mabuti na lang at sinundan ko sila agad. Dahil kung hindi baka kung ano na ang nangyari sa girlfriend ko at ang bagay na palagi kong kinapapraningan ay mangyari na. Sobrang galit ang naramdaman ko kay Carl dahil hindi ko akalain na magagawa niya sa amin ang mga bagay na yon. Wala kaming pinakitang hindi maganda sa kanya simula pa ng pagkabata namin, Kathy G. Pero bakit niya yun ginawa? Doon ko na-realize na kung minsan sa kagustuhan nating protektahan ang isang relasyon, tayo pa mismo ang gumagawa ng paraan para itulak ang taong mahal natin sa kapahamakan. Sa ngayon, Kathy, umalis na sa lugar namin si Carl dahil na rin sa kahihiyan na ginawa niya. Kami naman ni Jasmine ay mas naging matatag pa ang relasyon. Hanggang dito na lamang po, Kathy, at maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento at sana may napulot na konting aral ang mga tagapakinig sa storya ng buhay ko. Muli, maraming salamat po and more power to your program and station. God bless you all. Lubos na gumagalang at labis na nagpapasalamat. Ethan.